Tayong live speaker dito, Lodi. Shoutout dyan, Lods Joffrey, ano. Ayan, dito lang yan, kasama natin dito sa Lupaw, kaibigan natin dito sa Lupaw. Meron siyang nabiling live, sub 12, 500. Ayan, 500 watts yung power niya. Tapos, professional speaker, subwoofer siya. D12. Ayan. Gusto ko ipakita sa inyo, Lodi, kung ano yung tamang sukat nito. Itong speaker na to. Yun palang sukat ng kanyang magnet, Lodi, ay nag-aabot siya ng ayan, 1.8 bago maging 6.5 inches. Ayan. Bali, magbabawas tayo ng 1.8, magiging 6.5 inches yan ang sukat ng kanyang magnet. Okay, Lodi, sa susunod, huwag mong gagamitan ng ganitong connection. Pagka yung ganitong kalalakas na speaker, huwag mo siyang gagamitan ng ganitong kalilit na wire. Ayan. Tapos kailangan nakahinang ka dito, nakafix ka dito. Ayan, hindi pwede yung ganito nakakalog-kalog. Either masisira yung amplifier mo pagka nag-loose to. Ayan. Magbabago-bago. Ibig kong sabihin, magbabago-bago yung kaya pala dito nasira siguro ito. Kasi nga, ang ginamit ni Lodi ay 4 ohms, magkasama itong dalawa sa isang channel yung ginamit niya sa kanyang power amp. Maaring dito nag-loose yan, kaya nasira tong speaker na to. Nag-loose, tumaas yung power. Ayan, nagbago yung impedance siguro, kaya nasira yung kanyang coil. Dalawa sila na nasira. Itong nakakahon na to ay sira din. Sukat na natin itong kanyang diameter, itong kanyang magnet. Ayan. Ito naman yung kanyang cone, tsaka yung panggilid. Yung cone niya, naihalin tulad ko siya sa Thunderbass ba yun? Thunderbass na speaker. Parang ganito lang din. Malaki lang yung voice coil. Ayan, itong panggilid niya ay parang Thunderbass lang din. Pero malakas to. Binunot ko na yung kanyang coil. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang voice coil. Ang diameter pala ng voice coil niya, ayan, sinukat ko na to kanina. Itong dulo, yung lawak ng pinag-ikutan ng wire, kung pa ganyan mo susukatin, ay naglalaro siya hanggang 15. Ayan. Or, i-double check ko siya ng inches, Lodi. Hindi siya inabot ng 1 inches yung kanyang labad na pinag-rewindan. Ayan. So, kung sa centimeter tayo, ay maglalaro lang siya na hanggang 10 to, ayan halos 15 lang siya, Lodi. Yung lapad niya. Ayan, dito. Yung lawak ng rila ng rewind, ayan. Ganun siya kalaki. Tapos kung sa diameter naman, yung laki ng coil, uluwang ng butas ng coil niya, ay naglalaro naman siya. Kung sa inches tayo, ayan ay naglalaro siya hanggang 1 to 2.5 inches. Kung sa centimeter naman ay maglalaro siya ng, dito tayo sa number 2. Okay, bibilang tayo ngayon. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Ayan. 65 naman siya sa ibang parte ng measuring tape na yan. So yan lang naman, Lodi, wala namang kakaiba sa speaker na to. Malakas sa malakas kung tama yung timplada. Ang problema lang kasi nasunog ni tropa. Ayan Ayan, bumigay yan. May mga nangitim dito na parts. Ayan nangitim yung kanyang voice coil. So sa mga kumukuha ng ganito, Lodi, lalo na malakas yung power amp nyo, lagi nyong i-check yan. Ayan. Kung tanong nyo siguro, Lodi, kung bakit nasira, ayan, siguro sa connection lang to. At nag-usap kami kanina ni tropa, ba't nasira agad sobrang balakas ba ng amplifier ka ako sa kanya. Okay lang naman daw, kaya lang problema, bumigay siya. Ayan, 500 watts. Tapos yun lang siguro, kasi nag-usap din kami kanina.
Pinagsama niya daw tong dalawa na to, bali naging ang load niya ay 4 ohms na. Iba kasi yung hatak ng 4 ohms load sa load ng 8 ohms. Kaya siguro, nung kumakalabog na to, hindi naman nakahinang yan, no? Nung kumakalabog-kalabog na yan, nag-loose dito. Kaya yung ibang lakas ng amplifier ay napupunta sa isang speaker, pabalik-balik. Ayan, paikot-ikot lang. Hindi naging fix yung 4 ohms niya. Bali naglulus siya, kaya kung minsan pumupunta sa 8 ohms, pumupunta sa 4 ohms. Yan siguro yung naging isang problema kaya nasunog. Kaya nung nasunog yung isa, umaandar pa yung isa dahil nga sa parallel, ayun, naidamay na rin. Pati yung isa, sira na rin yung nandito sa box. Siguro baka ganito rin. I-double check natin kung ganito rin yung connection niya. Kung ganito rin yung connection wirings, maaari dito nagka-problema. Naiwasan sana yung pagkasunog ng speaker kung hindi ganito yung loosted yung connection. Okay? Bali, ito yung lagay ng isang speaker, Lodi. Ayan o. Kung makikita nyo dito sa kanyang terminal, ay wala siyang bahid ng hinang. Hindi siya naihinang. Maaring ganito lang din yung ginawa ni Tropa na pagkukonect sa speaker. Ayan. Ayan o. Bali, binuhol niya lang na ganito. Ayan, binuhol niya lang, buhol din dito, pinagsama yung positive sa positive. Ayan. Negative naman sa negative, presto. Pwede mo nang ikabit sa isang channel lang amplifier kung malakas masyado yung amplifier mo, o kaya kung naka-bridge ka, pwede nang gamitin to. Magdodoble yung lakas na niya. Magiging 4 ohms na kasi yan eh. Ayun nga, ang naging problema, nasilip lang natin dito, baka sa connection nga. Kasi nga Lodi, ulitin ko, pagka naka-parallel connection ka, ayan, kailangan fix ito, pitted ito, tapos naka-fit din talaga dito. Para walang maglulus. Kasi kung halimbawa nag-loose to, ito lang yung umaandar, yung pihit mo ng amplifier magbabago. Ibig sabihin, yung lakas ng amplifier na para sana sa 4 ohms ay nagbabago. Bali, kung halimbawa nag-loose to, pupunta dito yung 8 ohms. Ayan, kung halimbawa ayos na naman yung connection niya, nagpo 4 ohms na naman yung dalawang yan. Ganun lang din at ganun yon. Siyempre, matagal siya nagpapatugtog, hindi niya siguro napapansin. Habang kumakalabog to, ay gumagalaw-galaw naman tong mga to, pabalik-balik, alternate, babalik sa 4 ohms, babalik sa 8 ohms, 4 ohms, 8 ohms. Kaya yung pihit ng amplifier o yung lakas ng amplifier na pupunta sa isang speaker lang, kung minsan bumabalik din sa dalawa, pinagko-combine niya, kaya doon nasunog. Sabi ko nga Lodi, iba yung gain ng 4 ohms na pihit mo sa amplifier sa gain ng 8 ohms. Yung sa 8 ohms, minimal lang yun eh. Konti-konti lang eh. Pero pagka pinagsama mo na itong dalawa, ay mag-a-add ka na ngayon yan. Kasi ang 4 ohms, kailangan niya ng malakas na load. Kaya lumalakas din yung ating speaker setup. Kaso ang problema, pabalik-balik tayo, ito lang. Nag-loose dito, kaya nasunog to. Nung nasunog tong isa, sumabay na rin to. Kasi nga napabayaan niya, hindi niya siguro na monitor, hindi siya nakatapat o nakaharap sa kanyang mga processor. Okay, so ganoon lamang Lodi. Sa mga connection, mas mabuti rin na alam natin yung nakafit talaga siya, na wala siyang loose. Para iwas sunog sa mga speaker natin. Ayan. Ito, wala na rin to. Bumigay na daw. Ito rin. Bago lang to Lods. Sabi niya sa akin, halos wala pang 2 linggo. Sayang naman, pero gagawa ng paraan. Bibila natin ng voice coil. Sasalpakan ng panibagong voice coil. At sa susunod na gagamitin niya, ay ipapaalala na natin sa kanya na kailangan naka-fix lahat tong mga to. Okay? So nakita nyo naman na yung sukat ng diameter ng magnet. Itong basket pangkaraniwan lang na lata lang siya. Ayan. Yung papel niya ay medyo malambot, kailangan ng treatment. Pero kung bago pa siya ay matibay pa yan, walang problema. So hanggang dito muna Lodi, magandang buhay po sa ating lahat. Sa 12,500 live po yan. Okay?